Kung sabihin kong isa siya sa pinakamagagandang babae sa kasaysayan, baka pagtawanan mo ako. Noong dekada 1740, isa siya sa pinakahinahanap at pinapantasya ng mga lalaki sa Britanya. Ulila siya simula pagkabata kaya nahirapan siyang lumaki at nagtrabaho bilang karaniwang puta sa lansangan. Paano siya naging napaka-kontrobersyal at pinagnanasaan? Samahan mo ako habang ating tuklasin ang kanyang kwento. Hindi malinaw ang detalye ng maagang buhay ni Fanny Murray, ngunit naniniwala ang karamihan ng eskular na ipinanganak siya sa Bath, Timog Kanluran ng Inglaterra noong 1729. Muhang musikero ang kanyang amang si Rodman, ngunit kaunti lang ang alam tungkol sa kanya. Ginamit ni Fanny ang apelidong Murray bilang pangalan sa entablado nung nagsimula siya magtrabaho bilang kortesana sa London sa huling bahagi ng kanyang kabataan. Maaring may sapat na kakayahan ang kanyang pamilya dahil ang propesyon ni Ginong Rodman at ang kanyang ugnayan sa kilalang dandy na si Beau Nash ay nagpapahiwatig ng isang medyo panggit ng uri ng pinagmulan. Gayunpaman, namatay ang ama ni Fanny noong bandang 1741 noong siya ay 12 taong gulang pa lamang, at dahil ang kanyang ina na halos walang nalalaman tungkol sa kanya ay nauna nang namatay, naging ulila si Fanny noong panahong yon. Ngayon, mag-isa at salat, nagbenta si Fanny ng bulaklak sa mga lansangan ng Bath para mabuhay. Sa panahong ito, narinig niya ang mga tsismis at napansin ang dami ng mayayamang matatandang lalaking may kasamang magagandang babae. Maganda rin daw si Fanny at agad niyang nauha ang atensyon ni John Spencer, isang 34 anyos na babaero at apo ng dakilang general ng Inglaterra, si John Churchill, unang Duke ng Marlborough. Hindi kailanman magiging tagapagligtas niya si Spencer. Niloko siya ni Spencer gamit ang matatamis na salita at pangakong napako, tapos iniwan siya pagkakuha ng gusto. Madali sana siyang napariwara kung hindi dahil kay Beau Nash, dating kakilala ng ama niya. Noong panahong iyon, mahigit 60 taong gulang na siya at inimbitahan si Fanny na tumira sa bahay niya. Naging maganda ang buhay ni Fanny dahil kay Nash at natutunan niyang pahalagahan ang magaganda sa buhay. Sa palagay natin, napaligaya talaga niya si Nash. Bagamat may 20 taon pang mabubuhay si Nash, noong 1743 lumipat na si Fanny sa London at nagtrabaho bilang dress lodger. Kalagayan kung saan ang mayamang patron ay nagbibigay ng panimulang pera para makapagsimula ang isang dalaga bilang courtesan o high-class na prostitute. Ang dahilan kung bakit nangangailangan ng malaking halaga ng pera ang ganitong trabaho ay dahil sa mga damit, alahas at mamahaling kosmetiko na kailangan upang aliwin ang mga mayayaman at makapangyarihang lalaki. Ang unang patron ni Murray ay tila si Beau Nash, ngunit pagsapit ng huling bahagi ng dekada, 1740 habang papasok na siya sa hustong gulang, siya ay pinamamahalaan na ni Jack Harris, isang kilalang bugaw sa London na malamang ay gumawa at naging inspirasyon para sa Harris List of Covent Garden Ladies, isang direktoryo ng mga sex worker sa London. Bago makilala si Harris, dumaan si Murray sa matinding kahirapan at napilitang maging karaniwang prostituta sa kalye para magserbisyo kapalit ng maliit na bayad. Dahil sa tulong ni Harris, kumalat ang balita tungkol sa kanyang kagandahan at pagsapit ng huling bahagi ng dekada 1740 sumikat si Murray sa buong London bilang isang mataas na uri ng kurtisano na ang ilan sa kanyang mga kliyente ay kabilang sa mga pangunahing aristokrata ng Britanya. Sinasabi pa nga na napakarami ng mga dumadalaw kay Murray kaya kumuha siya ng kamuka at nagrenta ng isa pang kwarto para makapagserbisyo siya sa doble ng dami ng mga gino. Sa puntong ito, hindi lang siya hinahangaan ng marami, kundi sikat na rin. Ibig sabihin, kilala na siya ng halos lahat sa Inglaterra. May tala sa diary noon na nagsasabing pinayuhang huwag makipagkilala kay Fanny. Kasalanan daw kung hindi siya ipinagtagay sa bawat kainan. Agad kumalat ang Fanny mania. Palagi siyang nasa balita at naging isang fashion icon, pinupuri ang kanyang pananamit at kasuotan. Malaki ang impluwensya niya sa moda noon kaya ginagaya ng lahat ng babae sa bayan kahit maliit na pagbabago sa estilo niya. Samantala, palihim na bumibili ng maliliit na larawan niya ang mga asawa nila at nilalagay ito sa relos de bolsillo para mapagmasdan ang kanyang ganda. Pagdating ng dekada 50 ng 18 siglo, sumikat siya at lumabas sa ilang ukit sa kahoy at polyetong inilathala sa London.
Isa sa mga ito na pinamagatang The Careless Maid ay sinasabing naglalaman ng mga payo ni Fanny tungkol sa mga usaping sexual o gaya ng pagkakalarawan dito kung paano maging isang ganap na babaeng Pranses bagamat hindi tiyak kung ito nga ay mula talaga sa kanya. Malamang ginamit lang ng mga may akda ang pangalan niya para tumaas ang benta. Mukhang malamang na si Fanny ay naging bahagi ng inspirasyon para sa isa sa mga pinakabastos na publikasyon sa England noong panahong Hanoverian na lumabas sa dalawang bahagi nung huling bahagi ng 1748 at unang bahagi ng 1749. Ang Memoirs of a Woman of Pleasure o mas kilala bilang Fanny Hill na ipinangalan sa pangunahing karakter ay isinulat ni John Cleland. Siya na halos may tuturing na manloloko ay nasa bilangguan ng may utang noong 1,748 matapos niya ito. Malamang ay sinulat niya ito habang bumibisita sa Bombay, Kanlurang India para itaguyod ang panukala sa korona ng Portugal na magtatag ng kumpanyang East India ng Portugal. Sa kwento nito ng isang babae na nagbabalik tanaw sa kanyang buhay kung saan siya ay naulila nung siya'y nasa maagang kabataan at nagsimulang magtrabaho bilang isang prostitute sa London, makalipas lamang ang ilang sandali, malinaw na may ilang mahahalagang pagkakatulad ang nobela sa buhay ni Murray. Pagkatapos nito, naging salaysay ng labis na erotikong material ang aklat ayon sa pamantayan ng ika-18 siglo. Hindi na nakakagulat, agad na ipinagbawal ang Fanny Hill at nanatiling bawal hanggang huling bahagi ng ika-20 siglo kahit illegal itong kumalat noong ikalawang kalahati ng ika-18 siglo. Tumaas ang pangalan ni Murray dahil akala ng marami na bahagi siya ng naging inspirasyon ni Cleland. Noong unang bahagi ng dekada 50 ng 18 siglo, lumawak muli ang reputasyon ni Fanny nang mabalitang dumadalo siya sa kilalang Hellfire at Devon Club sa London. Ang Hellfire Club ay itinatag noong 1718 ng Duke ng Wharton. Ngunit ang pinakakilala nitong bersyon ay nagsimula lang noong 1749 sa pamumuno ni Francis Dashwood. Isang lihim na samahan ng mga mayayamang mahilig sa layaw, kadalasang nagtitipon para sa matinding pag-inom at asal na labag sa panlipunan at moral na pamantayan noon. Bagamat para sa mga lalaki ang samahan, si Fanny ay kinuha upang paminsan-minsan ay magbihis madre at sumali sa malaswang pagdiriwang na puno ng alak. Ang Devon Club ay isang hindi ganong kontrobersyal na samang panlipunan na itinatag noong 1744 na ika-4 na Earl ng Sandwich, si John Montague, na naging kasintahan ni Fanny sa mga sumunod na taon. Kinuha ng club ang pangalan nito mula sa divan o mga sopa na ginagamit sa Imperyong Ottoman at ito ay isang eksklusibong samahan para lamang sa mga miyembrong nakabisita na sa Estadong Turko. Mas parang samahang panghapunan ito at hindi kasing kontrobersyal ng Hellfire Club. Dumalo si Fanny bilang bahagi ng harem, isang pagtitipon na may sexual na tema, ngunit maaring ito ay isang mas mahinahong kainan kung saan nag-aalayan ng tagay sa isa't isa ang mga tao. Hindi tiyak ang papel ni Fanny sa Devon Club, ngunit ito ay maikli lang dahil nagsara ang club sa ikalawang kalahati ng dekada. 1,740 nang umalis ang ilan para sumali o magtatag ng mas mahalay na Hellfire Club. Noong unang bahagi ng 1,750 pinakasalan ni Fanny si Sir Richard Atkins, ika-6 na baronet ng Clapham, isang digaanong mataas ang ranggong maharlikang Ingles na halos edad ni Murray. Sa maikling buhay niya, nilustay ni Atkins ang malaking bahagi ng yaman ng pamilya sa pagkuha ng serbisyo ng mga kilalang kurtisan sa London, kabilang si Kitty Fisher bago pakasalan si Fanny. Magulo ang relasyon nila at pareho silang hindi naging tapat sa isa't isa. Isang kilalang kwento ang nagsasabing isang araw, nagreklamo si Fanny kay Atkins na kailangan niya ng perang magagastos. Bilang tugon, binigyan siya ni Atkins ng kakarampot na perang papel na 20 libra. Nubos na insulto, naiyak si Fanny at sigaw niya, "Leche ang 20 libra mo, para saan yan?" Agad niyang inagaw ang pera mula sa kamay nito. Pagkatapos, inilagay niya ang pera sa pagitan ng 2 piraso ng tinapay at sinimulang kainin ito. Maikli lang ang pagsasama nila dahil namatay si Atkins noong tag-init ng 1,756 taong gulang pa lang si Murray noon. Imbes na malaking mana, utang lang ang iniwan ng kanyang asawa sa kanya. Unti-unting kumukupas ang kanyang ganda at iniwan siya ng mga tagahanga sa oras ng pangangailangan. Dahil hindi mabayaran ni Murray ang utang niya, dinala siya sa pansamantalang piitan ng mga may utang.
Doon niya nalaman na si John Spencer, unang Earl Spencer, anak ni John Spencer, ang lalaking unang sumira sa kanya ay ikakasal na. Sa kabutihang palad para kay Fanny, mabait at kagalang-galang si Ginoong Spencer. Matapos basahin ang liham ni Fanny na humihingi ng tulong hinggil sa masamang ginawa ng ama, nagbisisyon siyang bigyan ito ng 200 libra bawat taon bilang suporta. Hindi lang iniligtas ni Spencer si Fanny sa kahirapan, ipinakilala rin niya ito sa kaibigan niyang si David Ross, isang Ingles na aktor at may-ari ng teatro na lumabas sa maraming produksyon sa Dublin at London, kabilang ang Henry Fielding's The Miser sa Small Collie, Dublin sa huling bahagi ng dekadang 1740 at The Conscious Lovers ni Richard Steele na unang itinanghal sa Drury Lane sa London noong 1751. Mabilis silang nagkainlaban at ikinagulat ng lahat nang magpakasal sila sa loob ng taon. Masaya ang kanilang pagsasama at tila tinalikuran na ni Fanny ang pagiging kurtisa noong 1757 sa kabila ng mga nauna niyang piniling landas sa buhay. At nanatiling tapat kay Ross matapos silang ikasal. Hindi rin siya nahiya o umiwas sa kanyang nakaraan. Noong 1752 taon matapos pakasalan si Ross, nailathala sa London ang memoir na Memoirs of the Celebrated Miss Fanny Murray, interspersed with the intrigues and amours of several eminent personages founded on real facts. Hindi nagpapapilala at sa ikatlong panauhan ang pagkakasulat nito, ngunit malinaw na si Murray ang may pananagutan o may pinagsulat siya para sa kanya. Isa ito sa ilang mga memoir na katulad nito na naglalarawan ng buhay ng ilan sa mga pinakatanyag na kurtisan sa London na lumitaw noong kalagitnaan ng ika-18 siglo. Sa kabila ng kanyang pagre-retro noong dekada 50 noong 18 siglo, nasangkot si Fanny sa isa sa mga pinakakilalang iskandalo sa politika at panitikan ng Inglaterra noong ika-18 siglo noong 1763. Noong taon na yon, lumabas sa limbagan sa London ang isang bagong akda na pinamagatang An Essay on Woman. Ang akda ay isinulat ni John Wilkes, isang radikal na mamamahayag at kontrobersyal na politiko na nahalal sa parlamento para sa distrito ng Aylesbury noong 1757. Noong 1762, nagtatag si Wilkes ng isang pahayagan na tinawag na The North Briton. Layuning atakihin ang pamahalaan ng bagong punong ministro ng Britanya, si John Stuart, ikatlong Earl ng Bute. Maaring nagsulat si Wilkes ng isang sanaysay tungkol sa kababaihan kasama si Thomas Potter, kapwa MP at miyembro ng Hellfire Club bago siya namatay noong 1750. Ito ay isang malaswang parodya ng An Essay on Man ni Alexander Pope. Binanggit si Fanny sa simula at naging mas iskandaloso sa halos bawat pangungusap. Agad inakusahan ang tula ng kalaswaan at kalapastanganan. Dahil pagkatapos pag-usapan ang sexual na gawain ni Fanny, inihambing pa siya ni Wilkes at Potter kay Birheng Maria. Isang matapang na hakbang ito nung panahong sentro pa rin ang relihiyon sa buhay ng mga Briton. Walang palatandaan na nakipagtulungan si Fanny kina Wilkes o Potter tungkol sa teksto. Ngunit agad niya itong nalaman kahit siya ay nagre-retiro na labis niyang ikinabahala at pansamantalang nagdulot ng matinding tensyon sa kanilang mag-asawa. Nagdulot din ito ng matinding tensyon sa iba. Sa huling bahagi ng 1763 matapos mailathala, binasa ni John Montague, ika-4 na Earl ng Sandwich at dating kasintahan ni Fanny, ang An Essay on Woman sa House of Lords. Galit si Sandwich kay Wilkes dahil sa insidente sa Hellfire Club noon, kung saan nasugatan siya ni Wilkes sa isang seance habang lasing. Ngayon, inakusahan niya ito ng kalaswaan at kalapastanganan sa pagbasa ng tula. Sumang-ayon ang House of Lords at hinatulan si Wilkes ng libelo at sedisyon noong Enero 1764. Kahit na tumakas na siya palabas ng bansa papuntang Pransya dahil inaasahan na niya ang pag-ataking ito, wala namang anumang kaso na isinampa laban kay Murray. Tahimik nang namumuhay si Fanny kasama si Ross nang lumabas ang iskandalosong tula ni Wilkes noong 1763 na nagsabi tungkol sa kanya na, quote, "Anuman ang mga dating pagkakamali niya, namuhay siya bilang asawa na may huwarang pag-iingat at kahinhinan." Karamihan ng kanilang oras ay ginugol sa London, kung saan si Ross ay nakilala hindi lang bilang matagumpay na aktor kundi bilang direktor at producer ng teatro. Paminsan-minsan silang nagpunta sa Scotland kung saan lumabas si Ross sa ilang produksyon sa Edinburgh tulad ng The Conscious Lovers sa Theatre Royal noong huling bahagi ng dekada 60 ng ika-18 siglo.
Mukhang wala silang naging anak. Si Fanny ay namatay sa London noong 2 ng Abril 1778 sa edad na mga 48. Dahil sa pagiging bantog sa iskandalo ng aklat na Fanny Hill, maraming pelikula at adaptasyon sa telebisyon ang nagawa sa paglipas ng mga taon. Pinakabago isang mini show ng BBC noong 2007. Sa ganitong paraan, patuloy na nabubuhay ang kwento ni Fanny Murray sa katang-isip niyang katapat na si Fanny Hill. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Fanny Murray. Sana ay naging kawili-wili ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento, at kung may iba pa kayong suhestiyon, siguraduhin ding ilagay ang mga ito sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad din yung makita ang bawat upload ko. Siya nga pala, yun lang mula sa akin, kaya magkikita-kita tayo muli sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!